Naranasan mo na bang magkasakit, ngunit natatakot ka na sabihin ito sa iyong pamilya? Malaki kasi ang pwedeng magastos na pera at ayaw mo silang mahirapan. Ikaw, handa mo bang itago ang bagay na ito para lamang sa kanila? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Si Mario na ata ang pinakamabuting anak at kaibigan. Ito ang sabi ng karamihan ng tao matapos niyang maitaguyod ang kanyang sariling pamilya mula sa isang matinding kahirapan. Higit sa lahat ay hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga kapatid at sa totoo nga ay parang siya na ang nagpapaaral sa mga ito. Palagi na nga siyang nasesermonan ng kanyang mga guro dahil ang hindi alam ng karamihan ay pinagsasabay niya ang pagtatrabaho at ang kanyang pag-aaral. Tanging ang nakakaalam lamang ng tungkol sa bagay na ito ay ang kanyang mga kaibigan. Paring Mario, magpahinga ka naman. Baka isang araw ay katawan mo naman ang sumuko. Tandaan mo na mahirap ang magkasakit. Nag-aalalang sabi ng kanyang mga kaibigan. Ano ba kayo? Malakas ako. Bakit naman ako magkakasakit? Hindi nyo ba alam na masamang damo ko? Natatawang biro ni Mario. Ngunit sa kanyang sarili ay pinanghihinaan na siya ng loob. Ang kanyang pamilya lamang ang nagpapatibay sa kanya dahil pangarap niya talaga na mabigyan ng mga ito ng isang maginhawang buhay. Lumipas sa mga taon ay nakatapos na siya sa kanyang pag-aaral. Mayroon na siyang trabaho, ngunit naghahanap pa siya ng ibang pagkakakitaan. Kailangan kong kumita ng malaking halaga. May bunsong kapatid pa ako na nag-aaral. Hindi naman ako papayag na maranasan niya ang hirap na aking mga naranasan. Napapailing na sabi ni Mario sa kanyang sarili. Sa pang-araw-araw ay halos 3 oras lamang ang kanyang tulog. Kung nagtatrabaho siya sa umaga, ay nagtatrabaho pa rin siya sa gabi. Sa ganitong paraan ay naibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang pamilya at sobrang laking tulong talaga nito para sa kanyang ama't ina. Sa tuwing may libre nga siyang oras ay siya ang nagtitinda sa kanilang sari-sari store na siya rin ang gumastos ng puhunan para dito. Ay nako, nakakapagod talaga. Pero hindi ako pwedeng tumigil para sa kanila. Napapakamot na sabi ni Mario sa kanyang sarili. Ramdam ni Mario ang pagod at hirap, ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang pamilya na masaya, ay nawawala ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Kuya, may kailangan akong bayaran sa eskwelahan. Nahihiya ako sa iyo pero baka pwede mo akong bigyan ng pera. Tanong ni Chanel na nag-aaral sa high school. Oo naman bunso. Basta kapag may kailangan ka ay magsabi ka lang sa akin. Huwag mo nang sabihin kay nanay at tatay para mabawasan ang kanilang mga isipin. Nakangiting sagot ni Mario. Lumipas pa ang mga taon ay unti-unti nang natutupad ng binata ang kanyang mga pangarap. Pangarap na hindi para sa kanya, ngunit para sa kanyang pamilya. Noong kaarawan nga ng kanyang tatay ay niregaluhan niya ito ng isang magandang motorsiklo. Maraming salamat talaga anak. Malaking tulong ang bagay na ito para sa pagpasok ko sa aking trabaho. Ako dapat ang nagbibigay sa iyo nito pero ikaw ang gumawa nito para sa akin. Naluluhang sabi ni Mang Rene. Isang pagngiti lamang ang naisagot ni Mario. Ngunit masayang masaya ang kanyang puso na makitang masaya ang kanyang ama. Sa totoo lang ay hirap na siya sa kanyang buhay. Naranasan nga niya na magkaroon ng 3 trabaho at pinagsasabay-sabay niya ang lahat ng ito. Isang araw ay bumisita ang kanyang mga kaibigan upang bigyan siya ng payo. Paring Mario naman, palagi ka na lang ganyan. Palagi kang pagod at wala ka ng oras para makapagpahinga. Isipin mo din naman ang sarili mo kung minsan, sabi ni Rayson sa kanyang kaibigan. Kilala mo naman ako pare, nasanay akong kumilos. Kapag wala akong ginagawa ay parang nararamdaman ko na wala akong kwenta, sagot ni Mario. Halos lahat na ata ng kanyang kaibigan ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Hindi kasi malabo na baka isang araw ay tamaan siya ng isang malubhang karamdaman nang dahil sa kanyang sobrang kasipagan. Bahala ka nga dyan. Nandito lang naman kami para magpayo at hindi naman namin pwedeng kontrolin ang sarili mo. Napapailing na sabi ni Rayson. Magaling makisama ang binata kaya halos lahat ng kanyang mga kaibigan ay totoo sa kanya.
Nagtutulungan sila sa tuwing may pangangailangan at kahit na kailan ay hindi sila nag-iiwanan. Mga dati niya itong kaklase sa kolehiyo na kung saan ay sila pa rin ang magkakaibigan hanggang sa ngayon. Isang araw ay bigla na lamang sumakit ang sikmura ni Mario. Aray ko, ang sakit naman ng tiyan ko. Siguro ay gutom lamang ako, sabi ng binata sa kanyang sarili. Nagsimula siyang kumain dahil palagi siyang wala sa oras kung kumain. Ngunit sa pagpunta niya sa banyo ay napansin niya ang pulang likido sa kanyang dumi. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang bagay na ito, ngunit sobrang lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. Hanggang sa lumipas pa ang mga linggo ay ganito pa rin ang nangyayari sa kanya. Napapatingin na lamang siya sa kanyang mga naipundar dahil baka isang araw ay mawala ang lahat ng ito nang dahil sa kanyang sakit. Ayaw niyang bawiin sa kanyang pamilya ang lahat ng mga bagay na nakakapagpasaya sa kanila. Isang araw ay hindi na nakayanan ni Mario na itago ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sinabi niya ito sa kanyang mga kaibigan, kaya sobra-sobra talaga ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Pare, matatapos na ata ang buhay ko. Sa totoo lang ay natatakot ako at hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Pinanghihinaan na talaga ako ng loob. Naluluhang sabi ni Mario sa kanyang mga kaibigan. Pero Mario, alam na ba ng pamilya mo ang tungkol sa bagay na to? Habang maaga pa ay pwede mo yang maagapan, nag-aalalang sabi ni Rayson. Pero pare, hindi ko kayang bawiin sa kanila ang kasayahan na naibigay ko sa kanila. Mas okay pa na mawala ako kaysa maghirap sila nang dahil lamang sa akin. Negatibong sagot ni Mario. Napapakamot na lamang ang kanyang mga kaibigan at hindi na malaman ang ipapayo sa kanya. Kahit naman sila ay nahihirapan sa kung ano ang pwede nilang gawin para maging mabuti ang kalagayan ng kanilang kaibigan. Natatakot din naman sila na magsumbong sa mga magulang ni Mario dahil hindi nila alam ang pwedeng mangyari. Mario, bakit hindi ka kasi magpatingin sa doktor para nalalaman natin kung ano ba ang sakit mo? Hanggat malakas ka pa ay kumilos ka na. Tandaan mo na habang buhay ay mayroong pag-asa. Pangaral ni Rayson sa kanyang kaibigan. Ngunit talagang pinapangunahan ng takot ang puso ni Mario. Kailangan niyang unahin ang kanyang sarili, ngunit ang pamilya pa rin niya ang iniisip nito. Pero paano na sila? Ano ang magiging reaksyon nila kung sakaling malaman nila ang tungkol sa bagay na to? Baka mahirapan silang tanggapin na may malubha akong karamdaman. Naguguluhang sagot ni Mario. Naghahalo-halo na talaga ang mga problema sa kanyang isipan kaya binabalot ng negatibo ang kanyang sarili. Ngunit sa paglipas ng mga linggo ay patuloy si Mario sa kanyang pagtatrabaho. Kailangan niyang kumilos dahil kailangan niyang suportahan sa pag-aaral ang kanyang bunsong kapatid. Sobra-sobra din kasi ang kanyang pasasalamat sa Diyos dahil binigyan siya nito ng isang mabuting pamilya na kung saan ay ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Mario, ay bigla na lamang siyang bumagsak sa kanyang kinauupuan. Pare, gising! Anong nangyayari sa'yo? Isang mahinang boses na kanyang narinig bago siya tuluyang mawala ng malay. Lumipas ang mga buwan bago siya muling nagkaroon ng malay. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay naroon ang kanyang pamilya, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Hindi na niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya at napansin niya na nasa loob siya ng isang puting kwarto. Buhay pa ba ako? At ano ang nangyayari sa akin? Tanong ni Mario sa kanyang mga kasama. Masayang-masaya ang lahat nang muli nilang marinig ang boses ng binata. Maayos na daw ang kalagayan mo anak at sa kaunting oras na lang ay makakalabas ka na dito. Naluluhang sabi ni Aling Narisa. Bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan na mayroon nga pala siyang sakit at ngayon ay nasa ospital siya. Kinausap ni Mario ang kanyang mga kaibigan at kinamusta nito ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ano ba tong nangyayari sa akin? Kumusta naman ba si nanay at tatay? Kumusta na rin ba si bunso at kuya? Naghirap ba sila nang dahil sa akin? Malungkot na tanong ni Mario.
Ngunit nakangiti ang kanyang mga kaibigan at sinabi ng mga ito ang isang magandang balita. Walang nagbago, Mario. Hindi naghirap ang iyong pamilya. Hindi mo ba alam na maraming tao ang tumulong sa'yo? Tulad ni paring Sandro, ibinenta niya ang kanyang motor dahil mayaman naman siya. Nag-ambagan din kami at ang maliit na halaga ay naging malaki noong napagsama-sama. Nakangiting sabi ni Rayson. Noong mga nakaraang taon kasi ay marami ding taong natulungan ng binata, kaya ngayong siya naman ang may pangangailangan ay marami din ang tumulong sa kanya. Magaling kasing makasama si Mario at kahit ata sa ang bayan ay marami itong kaibigan. Ganun ba? Maraming salamat naman sa Diyos dahil kahit na kailan ay hindi niya ako pinabayaan. Masayang sabi ni Mario sa kanyang sarili habang dumadaloy ang kanyang luha. Ilang araw pa ang lumipas ay naging maganda na ang kalagayan ng binata. Ang malubhang karamdaman ay kanyang nilabanan. Kahit anong panghihina ng kanyang loob ay nandyan ang kanyang mga kaibigan at pamilya na handa siyang alagaan. Higit sa lahat ay nandyan ang Diyos na kahit na kailan ay hindi siya iniwan. Magpahinga ka lang, Mario. Huwag mong isipin ang pamilya mo. Nandito naman kami at hindi ka namin para pabayaan. Nakangiting sabi ni Rayson. Lumipas sa mga buwan ay nagkaroon sila ng kasiyahan. Ipinagdiwang nila ang ikalawang buhay ng binata at sobrang laki talaga ng kanilang pasalamat dahil hanggang ngayon ay magkakasama pa rin sila. Mga pare, maraming salamat sa inyo. Nandyan kayo sa tabi ko sa oras na pinanghihinaan ako. Nakangiting sabi ni Mario. Walang anuman pare. Walang iwanan hanggang sa tumanda tayo. Alam mo naman na tayo-tayo din naman ang magtutulungan. Nakangiting sagot ni Rayson. Simula noon ay nagkaroon sila ng aral sa kanilang mga sarili na kailangan mong labanan ng takot. Ang kawalan ng pag-asa ay parang kawalan na rin ng tiwala sa Diyos na alam mong walang imposible sa Kanya. Marami man tayong pagsubok sa buhay, pero tandaan mo na kahit kailan ay hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng isang suliranin na hindi natin kayang mangampasan. Ilang buwan pa ang lumipas ay nakabalik na si Mario sa kanyang trabaho. Masayang masaya siya dahil sa ngayon ay alam na niya ang kanyang gagawin. Inaalagaan na niya ang kanyang sarili dahil kung sakaling mawala siya ay mas marami ang pwedeng masayang na oras. Nay, Tay, gusto ko po sana na kapag nakatapos na si Nene sa kanyang pag-aaral ay ako ang sasama sa kanya sa stage. Gagawin ko po ang lahat para sa inyong lahat. Nakangiting sabi ni Mario. Oo naman anak. Maraming salamat ha. Wala na akong ibang hiling sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mabubuting mga anak. Nakangiting sagot ni Aling Narisa. Simula noon ay nanatili silang masaya. Kung mayroon mang problema ay sama-sama nila itong sinosolusyonan. Sa buhay natin, dapat tayong magtiwala. Ang takot ay nasa isip lang. Ngunit kapag sinamahan mo ito ng dasal, ay gagawa ang Diyos ng paraan. Hindi palaging talo, mas talo ang taong sumusuko. Malayo ka na, kaya ipagpatuloy mo ang mga hamon sa buhay na puno ng saya at kalungkutan. Normal lang yan, kaibigan. Magpatuloy ka lang sa buhay at palagi kang magmahal. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.